Able to accommodate a few questions despite... Yes, Mr. President, Your Honor. Okay, thank you very much, Mr. President, Your Honor. Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tweet, kinuwenta ko po 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Marami pa po namang mga sanggol Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro, marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng 1 milyon Sa kwenta ko 1 milyon at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. Di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan, sa mga concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ako nangyari yun? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking corruption na yung sinasabi po kanina ni Senador Jaime na supply chain. Kahit na po hindi natin tingnan doon Dito pa lang sa statistics na ito Sobra po ang ating production kaysa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga naunang nag-interpellate na ako po'y tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac. At sa Pampanga, lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi po nila, umiiyak po sila literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Kasi po Kapampangan kayo si Senador Lito Lapid, Kapampangan din. Pero ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng atensyon ito pong problemang ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan kaagad
Sapagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Kasaptar lang po, katulad po ng pinag-uusapan nating tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President, Your Honor. Pero isa man sa kanila, nung tanungin ko, yung iba po ay meron ding nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina, medyo nakabulabog, nabanggit yung numero. Tama talaga kayo doon. Kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailangan 115 Filipinos to makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang pinoproduce natin sa ating bansa na bigas. Ba't pa tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung statistics, Mr. President. That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? With the permission of Senator Marcoleta and Senator Tulfo. With the permission of the gentlemen who have the Thank floor, you. Senator Pangilinan may proceed. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. So dapat import natin no more than Well, 3 yes. million. Dapat, If we go by that pagka ganon, yes. statistics, those numbers. Hindi 5 million, no? Okay. Well, again, we will have to check the data, but I think that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kaysa sa consumption. At kung aalisin nga po natin yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre-revisa yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang kuryente. Ang energy sector po natin, merong itinalagang JCEC kung tawagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung kauna-unahan po na Joint Commission o Joint Resolution ay nangyari lamang po sa pamagitan ng isang ang Congressional Commission ay ginamit lamang po ay Joint Resolution number 1. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor, 1995 o 30 taon nang nakararaan. Baka sakali pong i-consider ninyo, Mr. President, Your Honor, isabatas po natin ang pagsasagawa ng isang komisyon na magmo-monitor. Kasama po ninyo ako doon, sapagkat ako po ay isa ring magsasaka.
Para sa ganun po, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Sapagkat ang agriculture po ay may tuturing nating economic backbone ng ating bansa. Mahalaga po ang kuryente, mahalaga ang education. Ngunit hindi natin matatawaran na mahalaga din po ang agriculture. Tama po ba? I definitely agree with you, Mr. President, Your Honor. Hindi ko po sinasabi na may ayaw ko pong iwasan na sakasakali ang NFA makatulong po. I am with you in probably revisiting the NFA's function in relation to what it can do para sa ganun po ay maayos natin ang ating problema. But let us not put our eggs in one basket, Mr. President, Your Honor. Alam po ninyo, nakita ko po marami na pong mga batas na ginawa ang Congress. Meron po akong masasabing mga ilan sa inyo. Halimbawa, meron po tayong batas na ginawa. Hindi ko na lang pong maalala ilang taon na nakararaan. Na doon po ay nagkaroon ng mandato na bigyan natin ng guaranteed price ang palay. Let us revisit that, Mr. President. Nandun po sa batas yun eh. Guaranteed price for palay, ngunit hindi natutupad. Hindi nangyari. Sapagkat ang problema po rito ay implementation. Meron din po tayong batas, Mr. President, Your Honor, na nagpanukala o ang kanyang layunin, lahat po ng makinarya, mga equipment na gagamitin po ng ating mga magsasaka ay dito na lamang sa ating bansa gagawin. Batas po yun. Kailanman hindi nagkaroon ng katuparan. Hanggang ngayon po nag-i-import tayo. Meron din po tayong batas na nagsabi, hindi po ako nagkakamali dito sa Fisheries and Agriculture Modernization Act, kung saan po dedicated po yung mga lupa na kailangan pagtamnan. Ano man ang mangyari, hindi pwedeng palitan. Ngayon po, ang reclassification and conversion po ng mga lupa, kaliwat kanan na po ang nangyayari. Isang araw po gigising tayo, Mr. President. Baka wala na po tayong mapagtamnan, kahit kangkong na lang. Are you with me, Mr. President, Your Honor? Yes, Mr. President, Your Honor. Meron pa pong batas, Mr. President, Your Honor. Nagtakda po yung batas na 25% ng loanable fund ng isang bangko ay ipapahiram sa mga magsasaka. Hindi po nangyayari. Ang bangko po siguro sapagkat masyadong commercialized. Pero yun po tumutukoy hindi lang private banks po pati public banks. Talagang kailangang bigyan 25% ng kanilang pondo ipautang. Gumawa po sila ng paraan para maiwasan ito, ibinigay sa mga mangungutang na kunwari related sa agriculture, doon po napunta kaya napakaraming warehouse po na nangyari. Pero sa farmer po, walang masya. Ano pong gusto kong ipaintindi, Mr. President? Ang oversight function po ng Congress ay napakabisa rin. Tingnan po natin, repasuhin nating lahat. At mula doon, marami po tayo may tutulong sa ating mga kababayan. Salamat po, Mr. President, Your Honor. Thank you, Mr. President. Thank you, Your Honor.